hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pilipinas at China tatalakayin sa bilateral talks sa Mayo ang lumalalang maritime dispute sa West Philippine Sea. Benham Rice, may malaki umanong potensyal na pagkuhaan ng langis ng Pilipinas. Agarang pagbuo ng Development Authority para rito, tinalakay sa Senado. LTFRB nagsimula ng magproseso ng special permit sa mga bus na bebiyahe sa mga probinsya ngayong long holiday. Dating Vice Mayor Ernesto Mercado tumistigo na sa korte laban kay dating Makati Mayor Elenita Binay sa kasong may kaugnayan sa pagbili ng mga overpriced office furnitures. Grupong kadamay iginiit sa National Housing Authority na ibigay na ng libre ang mga inukupan nilang mga pabahay sa Pandi, Bulacan. Communist Party of the Philippines founder Joe Masison tiniyak na tutulong ang armed wing nito na New People's Army sa pagpapatupad ng mga reforma ng pamahalaan. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Sa unang pagkakataon ay mag-uusap ng Pilipinas at China ukol sa isyu ng agawan ng teritoryo sa South China Sea sa darating na buwan ng Mayo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kinumpirma ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying na pupunta sa China ang ilang opisyal ng Philippine Department of Foreign Affairs sa May 2017. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magpupulong ang matataas na opisyal ng dalawang bansa para talakayin ang issue kaugnay ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, posible itong sumabay sa pagbisitang muli ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa One Belt One Road event sa China. Hindi naman tiyak ang opisyal kung iba pa ang bilateral consultation mechanism sa nakatakdaring ASEAN-China meeting. I don't know about the difference between the two, but there is a scheduled meeting. There is such a meeting. Yung apparently it's going to be discussed during that time. Samantala, inihayag din ng Chinese Foreign Ministry na inimbitahan ng kanilang Coast Guard ang delegasyon ng Philippine counterpart nito. Batay sa kanilang kasunduan noong Pebrero, bibisita sa China ang matataas na opisyal ng pamahalaan at mga barko ng bansa. Magkakaroon din ng joint exercises at pagpapatatag ng kapasidad ng dalawang bansa. Sa naging pulong naman ni na Pangulong Duterte at Chinese Ambassador to the Philippines, Chao Jianhua noong Lunes, ipinahayag ng China ang determinasyon nito na maresolba ng mapayapa ang maritime dispute sa South China Sea. They intend to build a bilateral mechanism, mutual trust, and maritime cooperation. His Excellency also expressed China's determination to work with ASEAN members in finalizing the Code of Conduct framework on the South China Sea sometime in the middle of this year. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kumpiyansa ang bagong Bangsamoro Transition Commission na matatapos nila ang pagbabalangkas sa bagong proposed Bangsamoro Basic Law sa darating na buwan ng Mayo. Ito ang balita ni Victor Cosare. Ipinagdiriwang ngayong buwan ang ikatlong taon mula nang malagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ito ang kasunduan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front para sa pagtatatag ng panibagong Bangsamoro Autonomous Government. Kumpiyansa ang bagong 21-member Bangsamoro Transition Commission na matatapos nila sa Mayo ang pagbalangkas sa bagong proposed Bangsamoro Basic Law. Ito ang batas na magpapatupad sa nakasaad sa kasunduan. We have our staffing, we have a lawyer, a legal assistant, a peace officer. So we have the ARMAS in terms of providing us the necessary tools, the research and resources. By June, that should be filed in Congress so that the President can certify that as urgent by July when he makes his State of the Nation address. Umasa ang MILF na maipapasa na ang BBL sa pagkakataong ito matapos mabigo ang nakaraang Kongreso. Ayon kay BTC Chairman at MILF Vice Chairman for Political Affairs, Ghazali Jafar, hindi malulutas ang kaguluhan sa Mindanao kung hindi maibibigay ang isang Bangsamoro government. Huwag po nilang pakiisipin na kasi nabigyan sila ng mga seedlings, mga tractor, happy na sila. Magiging happy lang yan kapag nandyan na yung government, Bangsamoro government. We will continue to assert our rights. Continuous assertion
continuous session. He never spoke about going to war. Samantala, hindi naman ikinababahala ng MILF at ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang hindi pagsali ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari sa pagbalangkas ng BBL. So you cannot force them to sit in one forum, but give them space. The President wishes to listen to everyone how best we can solve all these things. Kumpiyansa ang Moro Islamic Liberation Front na maipapasa ang Bangsamoro Basic Law sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa ring Mindanaoan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Umapela ang Armed Forces of the Philippines sa New People's Army na patuloy na makiisa sa pamahalaan kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng grupo. Ito ang balita ni Leslie Longboen. Ginuganita ngayong araw ng New People's Army ang kanilang ika-48 anibersaryo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, magandang gamitin ng grupo ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanilang sinseridad na makiisa sa pamahalaan. Ibaba nila ang kanilang armas at makilahok sa ating pamahalaan at saka sa ating buong bayan upang isulong natin ang pag-unlad ng ating bansa. Sa pahayag naman ng founder ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison, sinabi nitong handa silang makipagkasundo sa pamahalaan. Gayunman, hindi sila mag-aatubiling lumaban sakaling sila'y biguin ng mga mapagsamantala. Handa tayong makipagkasundo sa kabilang panig tungkol sa mga batayang reforma sa lipunan, ekonomiya at politika para magkaroon ng batayan ang makatarungan at matibay na kapayapaan. Handa rin natin ipagpatuloy ang digmang bayan kung bibiguin tayo ng mga ape at mapagsamantala. Ayon naman kay AFP spokesperson Padilla, mahalagang mapatunayan ng mga rebelde na ang kanilang layunin ay sa ikabubuti ng mamamayan. Kung tunay nga silang nagmamahal sa bayan at tunay na nagmamalasakit para sa ating mga kababayan, importante na maliwanag na ang kanilang adhikain ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Subalit hindi naman po yan na nakikita natin. Tiniyak rin ng AFP na nananatili silang nakaalerto sa mga posibleng pag-atake ng grupo. Nakatakdang magsimula muli ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng grupo sa Abril. Ngunit bago ito, nauna nang ipinahayag ng CPP, NPA, NDFP na magdedeklara ito ng ceasefire bago magmarso at 31. Magugunitang nasuspindi ang peace talks noong Pebrero matapos umanong atakihin at patayin ng NPA ang ilang sundalo. Leslie Longboen, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Iginiit ng grupong kadamay na dapat ibigay ng libre sa kanila ng National Housing Authority ang anumang ipagkakaloob na pabahay. Ito ang balita ni Nestor Torres. Walang kakayahan ang grupong Kalipunang Damayang Mahihirap o Kadamay na magbayad para magkaroon ng sariling bahay. Itong iginiit ng grupo sa National Housing Authority. Ayon kay Beth Guerrero, karamihan sa kanilang mga miyembro na umuuko pa sa mga pabahay sa Bulacan ay walang permanenteng trabaho. Saan ka nang ibabay? Kaya po ang laban bahay. Nilinaw rin ni Anak Pawis Representative Ariel Casinaw na hindi pa napag-uusapan ng NHA at Kadamay kung mayroon mang kailangang bayaran ang mga miyembro ng grupo na pagkakalooban ng housing unit. Hindi pa naman po yan napag-uusapan doon sa dialogue dahil hindi pa umaabot sa punto ng recognition dahil nasa profiling and validation pa nga. Pero sinasabi ng Kadamay, igigit nila ang libre at pangmasa. Sakali namang umabot sa puntong kailangan ng magbayad, ilang kondisyon naman ang hinihiling ng grupo. Mataas po ang 200 pesos a month na bayad sa bahay. Kaya Hindi kakayanin ng mga maralita kagaya namin. Kung 100. Siguro kung 100, talagang mapagtabi-tabihan yan. Kaya depende nga yan sa usap. Kung anong mapagkasunduan, ayun ang masusunod. Kahapon ay sinimulan na ang verification process sa bilang ng mga umukupang miyembro ng militanteng grupo sa mga housing units ng NHA sa Pandi, Bulacan. Mula rito ay magsasagawa naman ng profiling at validation ang NHA kung saan dito tutukuyin ang mga pamilyang kwalipikadong tumanggap ng pabahay. Ang kwalipikado lamang ay ang mga sumusunod, walang tunay na tirahan, hindi pa napagkakalooban ng pabahay sa programa ng gobyerno at may valid ID.
Ayon kay Representative Casilaw, karamihan sa mga miyembro ng kadamay ay walang valid ID, kaya isa rin ito sa kanilang sinusolusyonan sa dialogue. Sinabi ng kadamay, mayroon po kami kadamay ID na registered. Pwede na po ba ito? Ang banggit ng NSA, so pwede yan, pero ng certification either of PSWD. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Pinaunlakan ni Vice President Leni Robredo ang dinner invitation ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit marami silang hindi napagkakasundo ang issue, sinabi ni VP Robredo na handa siyang makipag-usap sa Pangulo kumpara ito sa kapakanan ng bansa. Samantala, naniniwala naman si Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan na ibabahagi ni Robredo sa partido anuman ang matalakay sa pulo. Si Vice President Leni naman has always been a participative in her leadership style. So, kung ano man ang pag-usapan nila doon, hindi naman niya i-commit basta-basta. She will also Consult with you, yes, discuss with the party. with the party. Susunod sa ito ang balita. Dating Vice Mayor Ernesto Mercado tumistigo na sa korte laban kay dating Makati Mayor Elenita Binay sa kasong may kaugnayan sa pagbili ng mga overpriced office furnitures. Arraignment kay Police Superintendent Marvin Marcos at 18 pang pulis na sangkot sa kasong pagpatay kay Alvera May Rolando Espinosa ipinagpaliban ng Baybay RTC. Dinalakay na sa Senado ang panukalang bumuo ng grupong tututok sa development ng Benham Rice. Lumabas rin sa pagdinig na bukod sa yamang dagat ay malaki rin ang potensyal ng lugar na pagkunan ng natural gas ng bansa. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Muling nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa mga mambabatas na agarang aksyonan ang panukalang pagkakaroon ng Benham Rice Development Authority. Nakapaloob sa Senate Bill No. 312 o Benham Rice Development Authority Act na isinusulong ni Senator Sani Angara, ang BRDA at ang National Economic Development Authority o NEDA ang mangunguna sa gagawing pagsasaliksik at pag-aaral sa mga yamang dagat ng Benham Rice. The truth of the matter is, at this point, the data needed to make definitive conclusions about the development potential of the region simply does not exist yet. This glaring weakness is the most immediate issue that must be addressed by any legislation which seeks to develop the Benham Rice. Ayon pa kay UP Professor Gabriel Pamintuan Jr., mahalaga na tuklasin na ng pamahalaan kung anong mga depositong mineral ang nasa ilalim nito. Isa sa natitiyak ni Pamintuan ay may natural gas sa Benham Rice. The gas is trapped in ice. How do you know that there's ice in that? There's gas in that ice? Pwede mo, harvest mo yan, barena, drill it out, para siyang snowball or ice na puti siya. Sindihan mo, liliyab. Samantala, wala namang nakikitang banta ng pag-angkin mula sa anumang bansa si National Security Advisor Hermogenes Esperon. Malaya din anya sa ngayon na dumaan at makapangisda ang sino man dito basta hihingi ng pahintulot sa Pilipinas. We don't see any right now. We must also, I think we are also aware of the pronouncements of the Department of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of China, saying that they recognize our sovereign rights over the Benham Rice. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nagsimula na magproseso ng special permits ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB para sa mga karagdagang bus na babiyahe sa paparating na long holiday. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Mahigit 1,600 units na public utility vehicles ang nabigyan na ng special permit ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa nakalipas na 3 linggo. Ito ay bilang paghahanda sa mahabang bakasyon ngayong Abril. For the local or intra-regional routes, the regional offices would process these special permits.
Niluwagan din ng Maritime Industry Authority ang pagbibigay ng special permits para sa mga barko na bibiyahe sa mga probinsya. Samantala natapos na noong March 27 ang 11-day exploration ng House Committee on Transportation. Dito natuklasan ng komite na malaki pa ang kakulangan sa transportasyon sa mga probinsya. Hindi rin anya maayos ang mga palikuran sa ilang bus terminal. In order to entice local and foreign tourists to go around the Philippines, ang unang tatanungin nila may mga connection ba? Pagdating namin sa airport, pagdating namin sa seaport, may nakaabang ba doon, papunta doon sa destination namin? Tiniyak naman ng LTFRB na patuloy silang magbibigay ng paalala sa mga obligasyon ng mga bus company at operator. Kung hindi malinis yung mga CR o walang yung mga breastfeeding rooms, for example, that they need to and or sufficient chairs for their passengers, we will have to take them into account or call their attention. Pinuna rin ni Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. ang pakikitungo ng ilang tauhan ng mga paliparan sa mga pasahero. If you are aware, ang daming masusungit na tao sa airport. Tiniyak ng mga transport agency na patuloy ang kanilang mga paghahanda at reforma upang mas maging maginhawa ang biyahe ng ating mga kababayan na umuuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inilatag na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang ipatutupad na seguridad para sa long holiday ngayong Abril. Ayon kay NCRPO Director Oscar Albayalde, nasa 3,000 pulis ang ipakakalat nila sa mga matataong lugar. Bukod pa ito sa 8,000 pulis na naka-assign sa idinadaos na ASEAN meeting sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi rin ni Albayalde na mananatili silang naka-full alert status kaya bawal munang mag-file ng leave ang mga pulis. Babantayan na natin ng husto yung mga pantalan natin, yung mga airports natin, yung mga bus terminals, MRT, LRT stations. At magtatalaga tayo dyan ng mga public police assistance desk natin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sumalang na sa witness stand si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado upang tumestigo sa graft case ni dating Makati Mayor Elenita Binay. Ito ang balita ni Monokson. Desidido si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na ituloy ang pagtestigo sa kasong graft na kinakaharap ni dating Makati Mayor Elenita Binay. Ito ay kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng mga gamit sa opisina ng Makati City Hall Building na nagkakahalaga ng 72.6 million pesos. Ayon kay Mercado, walang kinalaman sa naging alitan niya sa pamilya Binay ang kanyang pagtestigo, kundi nais lamang niya ipahayag ang mga nalalaman sa issue. Tuloy-tuloy lang. Wala akong withdraw. Hindi naman yun against the Binay Ang akin testimony naman kung ano lang yun nangyari doon sa COA report. So, pangit sabihin against the Binay. No, kasi hindi naman kami magkalaban o hindi naman kami naglalaban dito. Sa testimonya, sinabi ng dating vice alkalde na inutusan siya ni dating Mayor Jejomar Binay na makipag-ugnayan sa mga tauhan ng Commission on Audit na magsasagawa ng pagsisiyasat para sa mga biniling gamit sa bagong City Hall. Matapos lumabas ang COA report, muli siyang ipinatawag ni Ginoong Binay upang makipag-usap naman kay dating City Administrator Nicanor Santiago. Nais din anya nitong ipasuri sa mga abogado ang COA report sa pangambang makakasuhan sila. July 2014 nang muling makita ni Mercado ang final audit report at inatasan na siya ni Santiago na ibigay ito kay COA Commissioner Heidi Mendoza. Ngunit August 2014 na niya ito naiabot kay Mendoza kasabay ng unang pagdinig ng Senado sa issue ng Makati City Hall Parking Building. Nang maibigay ni Mercado ang COA report, niyakap umano ni Mendoza ang libro at sinabing, "Salamat Mr. Mercado, you are my savior." Ang lahat ng isinalaysay ni Mercado sa pagdinig ngayong araw ang siya namang i-cross-examine ng depensa sa susunod na hearing na itinakda sa May 17. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Ipinagpaliban ng Baybay Regional Trial Court Branch 14 ang nakatakdang pagbasa ng sakdal ngayong araw kay dating CIDG Region 8 Director Superintendent Marvin Marcos at 18 pang pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang balita ni Jeneline Gakit. Naghain ng urgent
urgent motion to defer arraignment o suspend proceedings ang kampo ni Police Superintendent Marvin Marcos sa Baybay Regional Trial Court Branch 14. Nais ng kampo nitong maisailalim sila sa preliminary investigation dahil hindi umano sila nakapaghanda matapos lumabas ang warrant of arrest laban sa kanila. Pinagbigyan naman ni Judge Carlos Arguelles ang kanilang apila. Binigyan rin sila ng pagkakataong mangalap ng remedies bilang patunay na hindi sila nagkasala sa batas. They manifested before the court that they want to amplify their motion. To want to amplify meaning they want to supplement or to modify their motion to avail the correct remedies. So I give them 10 days to file that, and giving also the prosecution 10 days to file their comment or opposition thereto. And their arraignment is set on April 26. Ipinahayag rin ni Judge Arguelles na sinuri na ng korte ang Baybay City Jail sakaling mailipat ng mga akusadong pulis dito. Sa ngayon, pansamantalang nakulong ang mga ito sa detention cell ng CIDG Region sa Tacloban City. I'm also assessing now the condition of the city jail of Baybay City. Why? Because if the city jail of Baybay City is the condition will become feasible for their detention, I will transfer them. The court will issue a commitment order for the transfer to Baybay City. Muling itinakdang arraignment sa grupo sa April 26. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Walang nakikitang problema si Solicitor General Jose Calida sa panukalang ilipat sa kanyang opisina ang paghahabol sa umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos kahit isa pa siya sa mga masugid na taga-suporta ng pamilya. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Isinusulong ngayon sa Kongreso ang panukalang ilipat sa opisina ng Solicitor General ang paghahabol sa mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Sa kasalukuyan, mandato ito ng Presidential Commission on Good Government. Ngunit ang OSG pa rin ang kumakatawan sa gobyerno pagdating sa mga kaso. Mismong si House Speaker Pantaleon Alvarez ang nagsusulong na buwagin na ang PCGG at ipaubaya na lamang sa OSG ang pagbawi sa mga nakaw na yaman. Sabi ni Soljan Jose Calida, nasa kapangyarihan ng Kongreso na gawin ito. That is the prerogative of Congress. They enact the laws. Kami naman, we will implement the law if it is passed. Wala rin anyang problema dito kahit nakilala siyang taga-suporta ng mga Marcos. Magugunit ang isa si Calida sa mga nagsulong ng tambalang Duterte Marcos noong nakaraang halalan. I am now a government official. Yung elections before has no more bearing on my duty as a government official. So it doesn't matter to me. Sa datos ng PCGG, mahigit 107 billion pesos na ang nababawi sa mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. And for the news abroad, more than 100 alleged Farsi deserters turned themselves over to the military after the rebel group signed a peace agreement with the Colombian government in December last year. Aldrin Solibet reports. Autoridades colombianas están investigando las apariencias de 117 individuales que se entregaron al militar el lunes. El grupo reclamó de ser desertor de una red de soporte circundante a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El grupo rebelde ha comprometido en proceso de paz en curso con el gobierno colombiano. El miembro de defensa y miembros de la Fuerza Armada están trabajando de confirmar sus identidades y la relación posible al grupo rebelde. Si el grupo fue confirmado como parte de la FARC, podría ser el grupo más largo de los desertores que se han entregado sobre las autoridades desde el grupo rebelde ha firmado el acuerdo de paz con el gobierno colombiano el diciembre del año pasado. Yo creo que si eso llega a ser comprobado en su totalidad es una excelente noticia para Tumaco, porque la columna de Aldana pues tiene una incidencia muy grande en la violencia y en la delincuencia de esa ciudad del sur del país. Las autoridades militares estiman que algo de 300 miembros de participaron el contingente durante las negociaciones de paz que comenzó el 2012. Están buscando beneficios económicos del tráfico de drogas y minería ilegal. Aldrin Solibet, UNTV, Noticias y Rescate, América Latina.
Meanwhile, all eyes were on the Houses of Parliament on Wednesday as a countdown to triggering Article 50 and Brexit talks officially begins. British Prime Minister Theresa May has written to the European Union to notify the bloc of the country's intention to leave. In the June 2016 referendum, Britons voted 52% to 48% in favor of getting out of Europe. London voted to remain, and so understandably, people heading to work thought on Wednesday was a sad day. Regional governments on Tuesday called on the Organization of American States to come up with a plan to address Venezuela's political and humanitarian crisis. In a statement during the meeting, 20 member countries expressed concern about the shortage of food and medicine in Venezuela and called for political dialogue between the government of President Nicolas Maduro and the opposition. The statement called on the OAS to come up with concrete proposals to define a course of action that contributes to the identification of diplomatic solutions in the shortest possible time. Last week, 14 member countries called for the OAS meeting on Venezuela, ratcheting up regional pressure on Maduro's socialist government. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dalawang 2,683 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamasla. Susunod sa Ito ang Balita. Higit 1,000 unit ng solar-powered jeepneys target maipamahagi ng libre ngayong taon. 2 fighter jets na binili ng Pilipinas sa South Korea dumating na sa bansa. Binabantayan ngayon ng Human Rights Affairs Office ng Philippine National Police o PNP ang posibleng pagtaas ng kaso ng human rights abuses dahil sa aktibo nilang kampanya kontra droga. Ito ay kahit bumaba ang kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mga pulis mula noong 2014 hanggang 2016. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ipinagmalaki ng Philippine National Police Human Rights Affairs Office ang pagbaba ng kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mga pulis. Base sa datos ng PNPH raw, nakapagtala sila ng 174 na kaso noong 2014 habang 131 naman noong 2015 at 105 lamang noong 2016. There is a downward trend on personnel involved in human rights violations despite yung half of the previous year there was a change of administration. Subalit ayon kay PNPH raw Director Police Chief Superintendent Dennis Siervo, kailangan nilang magbantay ngayong 2017 lalo na't sa unang 2 buwan pa lamang ng taon ay nakapagtala na sila ng 56 na kaso o lampas kalahati na sa bilang noong 2016. Karamihan sa mga paglabag ay kinabibilangan ng homicide, illegal at arbitrary detention, unlawful arrest at rape. Kaya naman, naglilibot ngayon ang PNPH raw sa mga rehiyon na may mataas na paglabag na kinabibilangan ng Region 1, Region 7 at National Capital Region. Nire-review namin yung mga operational procedures kasi ganito yun eh. When you speak of human rights-based na policy, it is professionalism, competency, and strict observance of the police operational procedures. Nire-remind namin sila. Minsan nakakalimot. Ang pinakamataas namang ranggo na naitalang lumabag sa human rights ay Police Superintendent sa Police Commissioned Officer at Senior Police Officer 4 o SPO4 naman sa Police Non-Commissioned Officer. Patuloy ring namimigay ang HRAW ng mga pulyetos na naglalaman ng Miranda rights sa mga pulis.
Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Iginiit ni Liberal Party o LP President Senador Kiko Pangilinan na dapat idaan sa eleksyon ang pagpili ng barangay officials at hindi sa appointment lamang. Naghihintay naman ang Commission on Elections o COMELEC ng direktiba ng pamahalaan kung matutuloy ang barangay at SK elections bago bumili ng mga gamit para sa halalan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Tutol si Liberal President Senator Francis Pangilinan na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa October 23, 2017. Anya hindi sagot ang planong pagtatalaga na lang ng Pangulo ng barangay officials upang maalis ang mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ayon sa Senador, ang pagpili sa mga opisyal ng barangay ay dapat idaan sa halalan dahil karapatan ito ng mamamayan ayon sa saligang batas. Mahalaga ito sa demokrasya at pag pinuspong natin muli, naniniwala tayo na hindi ito nagpapalakas sa ating demokrasya, bagkus ito'y nagpapahina. Samantala nakatuon naman ngayon ang COMELEC sa ginagawang pagpaparehistro ng mga botante. Umaasa sila na magkakaroon na ng pinal na desisyon ng pamahalaan sa Hunyo kung itutuloy ang halalan bago sila tuluyang bumili ng gamit. Wala pa tayong major expenditures. Papasok yan mga July onwards kasi dyan ay magsa-start yung mga contracting natin. Contracting ng additional services, contracting ng paper, pagre-refurbish ng mga ballot box na gagamitin and so on. Nangangamba din ang komisyon na baka hindi nila kayanin ang preparasyon kung isasabay o masyadong malapit sa national elections ang itatakdang petsa ng barangay elections. Ang problema sa postponement ulit ng barangay is that hindi mo siya pwedeng idikit sa nakaschedule na national and local. Dahil yung national and local will be automated and medyo mahaba po talaga yung preparation para dyan, particular doon sa automation. Muli namang nagpaalala ang COMELEC sa publiko na maging maingat sa pagpili ng mga iboboto. Dapat tiyaking malinis ang track record at hindi sangkot sa anumang maanumalyang operasyon ang pipiliing kandidato. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sa ibang balita, naniniwala ang Department of Agriculture o DA na makatutulong ang bago nilang PRISM project upang maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Malaki ang maitutulong ng Philippine Rice Information System Project o PRISM sa pagpaplano ng Department of Agriculture. Layo ng PRISM na mangalap ng impormasyon sa mga palayan at tukuyin ang mga kakulangan upang matulungan ang mga stakeholder gaya ng magsasaka. Ayon kay IRRI Deputy Director Bruce Tolentino, ginagamitan ito ng satellite technology para makita kung anong klase at gaano karami ang pananim sa bansa. Minsan na niya itong nasubukan nang manalasa ang bagyong Lando sa bansa noong 2015. Malaki yung damage for Typhoon Lando. And within 1 week of the typhoon, we were able to present estimates of the damage to the Department of Agriculture. Ayon naman kay Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, magiging giya din ang PRISM sa mga magsasaka. Maaari itong makapamili kung anong binhi ang dapat itanim sa pamamagitan ng impormasyong manggagaling sa PRISM. Meron po siyang computation like magkano ang kikitahin. So may magiging basya ng farmers na dito ba ako tataya o baka naman may iba akong dapat tayaan. Popondohan ang PRISM ng 25 to 30 million pesos sa taong 2018. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mahigit 1,000 unit ng solar-powered jeepneys ang target na maipamahagi ngayong taon ng isang pribadong kumpanya, katuwang sa planong Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Ito ang balita ni Joan Nano. Nag-aalok ng alternatibo at makabagong paraan ng transportasyon ang isang pribadong kumpanya. Ito ay bilang tugon sa planong Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Ang mga solar-powered jeep at e-tricycles na ito ay tumatakbo sa pamamagitan ng enerhiyang nagmumula sa solar panel. Maaari ding i-charge sa kuryente ang baterya nito upang gumana ang mga sasakyan. Kapag fully charged ang baterya, kaya nitong tumakbo ng hanggang 120 kilometers. Lalo na in daytime. Pag naka-stuck ka ng traffic, hindi ka kumukonsumo bagkus nag-charge pa.
nagcha-charge ng tama, nagcha-charge pa yung battery mo. 20 hanggang 25 pasahero ang kayang isakay ng isang solar power jeep. 6 naman ang passenger capacity ng e-tricycle. Kung ikukumpara natin dun sa normal na jeep na ating sinasakyan sa ngayon, so makikita natin meron 2 aircon nito. Meron din siyang 20 maliliit na electric fan para hindi mainitan yung mga pasaherong sasakay dito. At bukod pa riyan, meron din tong sariling TV. Ito. So para naman doon sa mga pasahero na malulobat yung kanilang mga gadget, ay pwede rin silang makapag-charge habang sila ay bumabiyahe dahil meron itong USB port. At dahil nga ito ay hindi gumagamit ng krudo at ito ay gumagamit ng kuryente, makatutulong ito para mabawasan ang polusyon dito sa Metro Manila. Looking on all the jeepney, it's beautiful tradition, but lots of pollution. As you know, in China, 2 million people every year dying only from pollution, and we don't want that to happen over here. Ang bawat jeep ay nagkakahalaga ng 1.3 hanggang 1.6 million pesos habang nasa 420,000 naman ang e-tricycle. Ngunit ayon sa kumpanyang Star 8 Green Technology Corporation na gumagawa nito, maaari din nila itong ibigay ng libre sa mga operator ng jeep at tricycle na may lehitimong prangkisa. As long as they form themselves into a cooperative and then they have to manage the business and make it run 365 days a year. Target ng kumpanya na maipamahagi ang nasa 1,000 at 300 unit ng solar jeep at 5,000 unit naman ng e-tricycle ngayong taon. John Nano, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Patay ang isang pulis at isang barangay tanod sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Maynila, Pasay at Caloocan City kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagtamo ng 5 tama ng bala sa ulo at katawan ang isang pulis sa Baseco Compound, Maynila. Kinilalang biktima na si PO1 J. Paginto, 38 anyos at nakadistino sa Quezon City Police District. Ayon kay Police Senior Inspector Randy Veran ng Baseco Police Station, iniimbestigahan nila kung may kinalaman ito sa kasong homicide na kinakaharap ng biktima. Balita kung nagtatago daw yung sabi ng mga napagtanungan namin. Inaalam din ng mga otoridad kung kaso ito ng mistaken identity dahil suspected drug pusher ang dating nakatira sa tinutuluyang bahay ng biktima. Samantala, patay din sa pamamaril ang isang Albert Tabora sa Pasay City. Ayon sa ilang residente, sinundan at binaril ng 5 nakabonet na suspect ang biktima sa Mahogany Street. 19 na basyon ng bala ng kalibre 35 baril ang nakuha sa crime scene. Based sa barangay record niya, robbery hold up suspect siya. Kaya ibabalidate namin yung information niya. At sa Caloocan, duguan ang matagpuan sa tapat ng barangay outpost sa Bagong Silang kagabi ang tanod ng barangay 176 at purok leader na si Rodolfo Balweg Barreto. Dumating yung 2 na nakasakay sa motor. Bumaba yung isa at saka akala ko may tatanungin lang. Ayon sa anak ng biktima, nakatanggap ng death threat ang kanyang ama dahil sa kampanya nito kontra iligal na droga. May napatay rito na na syempre given yung siya yung nakaupo, sa kanya lahat ang bintang. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod at ang motibo sa mga nasabing insidente ng pamamaril. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Dumating na sa bansa ang ika-4 na batch ng FA-50 Fighting Eagle jet fighters na binili sa South Korea. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. 2 pang fighter jet na binili ng Philippine Air Force sa South Korea ang dumating sa bansa ngayong araw. Pasado alas 11 kaninang umaga nang lumapag dito sa Clark Air Base ang mga fighter jet na FA-50PH aircraft NRS 007 at 008. Ito na ang ika-4 na batch ng FA-50PH na dumating sa bansa mula sa kumpanyang Korean Aerospace Industries o KAI ng South Korea. 8 fighter jets na rin ang dumating sa bansa mula noong 2015 at inaasahang darating pa ang 4 bago matapos ang taong 2017. Ang pagbili ng mga naturang fighter jet ay bahagi ng AFP Modernization Program at magagamit ang mga ito sa territorial defense capability ng bansa. Deliver a lot of defense capabilities, air power defense capabilities
itong FA-50 natin. And ang tawag na po dito is fighter trainer aircraft. Sa kabuuan, may 12 fighter jets na ang binili ng Philippine Air Force sa South Korea sa halagang 18.9 billion pesos. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Pampanga. At karege katamong balitang Promdi. Inumpisa na ng Philippine Information Agency ang kampanya na nitiking Central Luzon bang Medina niyang kabaluan ng publiko tungkol kareng proyekto na ning ASEAN ang pong benepisyo na nini. Ining balita ng Joshua Antonio. Biglat niya ng Philippine Information Agency ang mumunang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Information Kiosk sa Central Luzon. Mayakit siya itiking kilub ng Clark International Airport. Daken na iti ang kampanya ang mipabalog yung publiko ang hulagan ng ASEAN at ding proyekto na niti karing member countries. Just to raise awareness, a deeper understanding among our citizens so that they would really know what ASEAN is really all about. Kindatos ng ASEAN, migit 6 aralan na libong katao o 29% lamo ding ating kabaluan dekil karing proyekto na ng ASEAN para karing memalen. Yapin na itiing kapulong kaya sa mibukulat karing miyaliwang lugar kay Pilipinas at balak na pa ni Philippine Information Agency na dagdagan iti. The info kiosk are situated in populated areas, strategic areas in the urban areas. But at the same time, may initiative rin po ang PIA to go to the grassroots. So meron tayong information caravan kung saan binababa natin ang impormasyon mula gobyerno papunta sa mga komunidad natin. Samantala, kin Nobyembre 14, marapat king Clarkfield, Pampanga yung selebrasyon para king 50 anibersaryo ng ASEAN. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Dinalan-lalalam ng Drug Symposium ng Philippine National Police o PNP deng may giting 4,000 drug surrenderers king Bulacan. Ining report ng Nestor Torres. Isang symposium hinggil sa ipinagbabawal na droga ang isinagawa ng Philippine National Police katuwang ang pamahalaang lokal ng Bulacan. Ipinaunawa sa mga dating nalulong ang masamang dulot ng droga sa kanilang buhay at kung papaano sila matutulungan na magbagong buhay. Ang programa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na sugpuin ang mga iligal na droga sa bansa. Sa lahat ng mga drug surrenderers, sana tuloy-tuloy na ito at huwag na silang bumalik doon sa masamang bisyo nila para magiging totally drug-free na itong Bulacan. Sa tala ng Bulacan PNP, mula July 1, 2016 hanggang March 26, 2017 ay may gitna sa 37,000 ang sumuko sa tukang at Oplan Double Barrel. Nasa 1,520 drug surrenders naman ang dumaan sa 25 reformation centers sa Bulacan. At 400 sa mga ito ay nabigyan na ng trabaho sa mga munisipalidad at TESDA. Malaking tulong naman ang programa para sa pagbabago ng mga drug surrenderer. Kung wala yung ganitong ibig sabihin, hindi ka magbabago. Ibig sabihin, ang laki na pinagbago ng ko. Dahil nga sa hindi nga paggamit, natigil. Parang nasira yung nung asawa ko dati. Pag-iisip niya, tamang hinala, so dapat maghiwalay. Kasi kung magsasama kayo pareho kayong malululong. Plano rin ng local government na magtayo ng dagdag na bahay pagbabago sa Doña Remedios Trinidad. Yung mga nakakulong dyan na talagang dapat i-orient, we need action. Kinakailangan turuan silang magtanim, di ba? Turuan silang mabuhay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan ang kakatamang balita, ibating miyayaliwang lugar kikatamang bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabeng. Kinilala bilang Best Public Service Program ang Serbisyong Kasambahay ng UNTV sa 12th National Product Quality Excellence Awards. Ito ang balita ni Leslie Longbowen.
iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Bawat araw may mga kababayan tayong lumalapit sa programang serbisyong kasangbahay para idulog ang kanilang mga karamdaman at pangangailangan. Ano po ang ating may pagsisilbi, Nay? May ilan ding nanghihingi ng tulong upang makalapit sa mga ahensya ng pamahalaan. Pumasok ko sila kung pwede na surrender ako. Buhay tayo, may pag-asa. Dadali namin siya sa Biluna. Kami magpapasiltate lahat. Papakausap namin sa doktor. At dahil sa walang sawang pag-ayuda sa ating mga kababayang nangangailangan, ginawaran ng programa bilang Best Public Service Program sa 12th National Product Quality Excellence Awards Night noong March 25 sa Pasig City. Ang parangal ay tinanggap ng program co-hosts na sina Ani Rentoy at Attorney Dot Gangkayko. Ang natatandaan ko lang lagi ang binibili ng Kuya Daniel Rason na at mga programa ng UNTV, mga public service program ng UNTV, with or without award, ay dapat ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Thank you very much, Kuya, sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason at una sa lahat ng Panginoon. Maraming salamat po. Of course, we are very, very happy and we are very proud to be a part of this Serbisyong Kasangbahay. Hindi namin ina-expect ito, hindi namin ito iniisip. Ang gusto lang talaga namin ay makapag-serve sa mga nangangailangan at saka makapag-inform. Thank you so much, Kuya Daniel Razon. But of course, thank you sa lahat-lahat ng mga nasa likod namin. Kami lang yung nakikita sa camera, pero sa totoo lang, ang dami ninyo, lahat kayo, lahat ng mga cameramen, scriptwriter, yung production staff. Thank you so much po sa inyong lahat. Ang Product Quality Excellence Award ay ipinagkakaloob ng QAsia Magazine sa mga kumpanya o produkto na nagpamalas ng kahusayan sa iba't ibang larangan. Meron kaming group panel discussion regarding such a nomination. No, kung deserving to receive an award ang isang programa like ng Serbisyong Kasangbahay. Quality service, yun na lang kagad. Ang programa ay pinasimula ni Kuya Daniel Razon noong January 18, 2016. Bahagi ito ng layunin ng himpilan na makapagbigay ng mas malawak na serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagbubukas ng UNTV Action Center. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinarangalan ng programa dahil napili rin ito bilang Most Outstanding Public Service Program ng National Customer's Choice Annual Awards noong December 6, 2016. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Congratulations. Congratulations. Pangalawa na yan ng servisyo. Nandun ka sa first. Umattend ka. Oo. Maraming awards na kukuha Sipin mo 7 months pa lang. Correct. Diba? And counting. Galing. Congrats again. At maraming salamat sa iyo, Thalia. Yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.